mga tol, naandito na naman si Denjiro. Usapang One Piece na naman tayo. Kaya baka naman mga tol, mag-subscribe ka na ng malupitan. So paano? Simulan na natin to. Dali na to. Nga po. Sa video na to ay pag-uusapan natin ang mga naging kaganapan sa One Piece Anime Episode 981. Aminin na natin na mas maganda pa rin kapag anime dahil mas mabangis ang graphics at gumagalaw yung mga karakter. Kaya hindi pwedeng hindi natin to pag-usapan. Kaya simulan na natin. So sa episode 981 ay muli ngang nagpakita si Jinbe. Naging napakasaya ng Straw Hat, especially si Luffy, nang muli nga nilang makita si Jinbe. Tila ba isang masayang reunion ang naganap. Matatandaan nga natin na itong si Jinbe ang nagsakripisyo upang makatakas sila Luffy sa Whole Cake Island. Ito yung mga panahon na hinahabol sila ni Big Mom at ng buong Big Mom Pirates. Kaya ganun na lang ang kasiyahang naramdaman ni Luffy nang muling makitang buhay si Jinbe. Kaya sa pagkakataon na ito ay muling nagsaya ang buong Straw Hat. Sinalubong nila ng isang mahigpit na yakap si Jinbe. At lakas tama nga dito si Sanji. Maniac mode na naman dahil na makita niya na lumalapat yung daddy ni Nami sa katawan ni Jinbe. Nami, hindi mo naman siya kailangang yakapin ng mahigpit. Sana oil na lang talaga. Sino ba naman ang hindi gugustuhin na maranasan ang yakap ni Nami-san? So ipagpatuloy natin ang istorya. Sa mga hindi nakakaalam, ito ngang si Jinbe ay may napakahalagang gagampanan kung ang pag-uusapan ay ang barko nila na si Thousand Sunny, ang isang pagiging helmsman ng Straw Hat Pirates. Dito nga ay ipinagmalaki ni Nami kay Frankie na napakahusay nga daw ni Jinbe sa pagmamaneho ng barko. Imagine nyo lang ang isang surfing board na nakakasabay sa malalakas na alon. Well, parang ganun lang naman i-compare ni Nami si Jinbe. Ang lupit, di ba? Ginawa lang surfing board ni Jinbe ang Thousand Sunny. Malamang sa malamang, magiging advantage na naman sa kanila ito pagdating sa open battle. Sa kabilang banda, habang nagkakasiyahan sila Luffy, mula naman sa barko ni Trafalgar Law ay sumigaw si Kinemon upang tanungin sila Luffy kung ano ang magiging strategy nila sa pagpasok nila sa Onigashima. Well, ang sagot, malamang wala. Ang Straw Hat Pirate ay may kapitan na hindi marunong magplano. Kaya nga sumagot si Law at sinabi niya kay Kinemon na walang sense ang pagpaplano pagdating kay Luffy. Kaya obviously, ang grupo ng Red Scabbards, grupo ni Yogoro, grupo ni Law at grupo ni Sicilian ang gumawa ng plano. Sa unang bahagi ng plano ay pinangunahan nga ni Kinemon. Ito ay pasisimulan ng pag-atake mula sa secret passage ng Onigashima at tatapusin si Kaido habang nagsasaya at umiinom. Parang napakasimple naman yan, Kinemon. Easy. As in, ganun na lang ba yun kadali? Well, hindi nga ito pinaniwalaan ni Denjiro. Ano daw ba talaga ang tunay na plano ni Kinemon? Dahil malamang yan yung alam na plano ni Kanjuro at mayroon pang itinatagong strategy si Kinemon. At ang nakakatawang sagot ni Raizo, aminin mo na Kinemon, wala ka talagang plano. Sa part na to ay dito na nga nagbigay ng malupit na strategy si Trafalgar Law. Unang-una, malalaman nila ang pag-ataking gagawin natin. At ang una nilang paplanuhin tapusin ay kayo, ang Red Scabbards. At para naman kay Luffy at Eustace, kahit anong plano ang gawin nyo, ay susugod at susugod sila sa mismong harapan ng gate ng Onigashima. Sila ang magsisilbing distraction upang makapasok sa magkabilang parte ng Onigashima ang iba pa nating kasamahan. Ngunit magsisilbi lang din silang pain
upang maisagawa natin ang plano sa pagpasok sa secret passage. In summary, ang Red Scabbards ang magsasagawa ng final plan upang makarating sa secret passage papunta kay Kaido. Ngunit bago nga nila magawa na makarating sa likuran ng Onigashima, ay kailangan nilang gamitin ang submarine ni Trafalgar Law upang maiwasan ang malakas na ipo-ipo na nagmumula sa magkabilang parte ng Onigashima. So settled na nga ang lahat. Bale ayos na, kumbaga, planado na ang Onigashima raid. At kagaya ng expected natin, ikinagulat nila Kinemon na makarinig ng malakas na pagsabog. At pagtingin nga nila, sila Luffy umaatake na sa harapan ng Onigashima. Just like the old times, wala ng plano-plano, kanya-kanyang atake na ang Straw Hat Pirate. So dito nga ay makikita natin na si Luffy, Sanji, Zoro, Robin, Brook at Frankie ang naging starter ng distraction sa main entrance ng Onigashima. Habang sila namin naman, Usopp at Chopper ay nasa barko at nagsisilbing audience impact. Well play guys! Good work! Ang gagaling nyo! Sumukang dito na nga natatapos yung kwento ng episode 981. Bali dito na nga magsisimula ang labanan mga tol. Ang simula ng Onigashima Raid. So mga tol, mukhang dito na tayo natatapos. Kagaya nga ng palagi kong sinasabi, si Ichiro Oda pa rin ang masusunod kasi nga siyang motor. Subscribe! Boom! Maraming salamat po nga po.